Ano nga ba ang salary loan dito sa SSS? At magkano yung pwede mo makuha, paano din to i-apply? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa SSS, mayroong tinatawag na salary loan. Kung saan, kapag aktibo kang miyembro ng SSS o nakakapaghulog ka sa SSS, halimbawa for the past 12 months, meron kang 6 monthly contributions, pwede ka nang makapag-loan sa SSS. Pumunta lang sa loans, salary loan, at dito sa pinakababa, malalaman mo kung magkano nga ba yung loanable amount. Pero bago natin to i-apply, mas mahalaga na malaman mo kung pasok ka nga ba. Isa sa mga sinabi ko kanina ay dapat meron kang 6 monthly contribution for the past 12 months kung kailan ka man nag-a-apply. Pero hindi lang yun. Dapat kasi meron kang at least 36 monthly contribution. So kung meron kang ang 6 na buwang hulog for the past 12 months pero yung kabuuan ng nahulog mo na sa SSS simula pa lang ay hindi umabot ng 36, hindi ka makakapag-loan sa SSS. At meron pa tinatawag ditong 1-month loan at 2 months loan. Kung mapapansin nyo dito sa SSS Online, kapag mag-a-apply, pwedeng 40,000 yung i-loan, pero yung iba pwedeng 20,000 lang yung i-loan nila. Pwede mo rin mas babaan kung hindi mo kailangan yung pinakasagad na amount. Bakit nga ba magkakaiba? Yun ay dahil sa contribution mo rin sa SSS. Kanina sabi ko, dapat at least 36 monthly contribution yung kabuuan na nahulog mo na simula pa lang nung nag-apply ka na sa pagiging miyembro sa SSS. Kapag lumagpas ka sa 36 pero hindi ka umabot ng 72 monthly contribution, o hindi ka pa nakaka-6 na taong hulog sa SSS, hindi ka pwede makapag-loan ng 40,000 pesos. Mas mababa lang, which is yung 20,000 pesos, equivalent sa 1-month loan. At tandaan din natin na dapat hindi ka pa nakakakuha ng permanent disability benefit or retirement benefit, and obviously, hindi rin dapat yung death benefit. Hindi ka rin dapat alagpas sa 65 years old, pag ganyan kasi applicable na yung sa pension loan. Pero depende pa rin kung pasok ka sa mga requirements. At bukod pa dyan, dapat wala ka ring naging record sa SSS kung saan nagkaroon ng fraud o pandaraya sa records or sa mga claims mo. Maging yung contribution mo for the past 6 months dapat pareho. Kung employed ka for the past 6 months at yun yung naging hulog mo, pasok yun. Pero halimbawa bigla ka nagpalit ng status from employed, naging voluntary ka, dapat meron kang 6 months na hulog ng voluntary. So halimbawa mag-loan ka ng June, dapat yung past 6 months na contribution mo, pare-pareho yung member type mo sa SSS, which is pwedeng employed, yung past 6 months na hulog, or voluntary or OFW. So yun yung sinabi dito, individual paying members must have at least 6 monthly contribution under the same current coverage or membership type. At yung membership type nga rito, ito yung employed, pwede rin yung mga OFW members, self-employed, kahit yung kasambahay or voluntary members. So dahil alam na natin kung qualified ba tayo o hindi, pwede na tayong mag-apply ng salary loan. Actually, kapag nag-apply kayo online, umpisa pa lang magkakaroon na kayo ng error message. Kasi posibleng wala rin pala kayo naka-enroll na bank account dito. Pero kung kompleto na kayo, halimbawa qualified na kayo, meron na kayo na-enroll na bank account para makareceive nung itatransfer na pera from SSS dahil nga nag-loan kayo, pwede na makapag-proceed sa mga next step. Click lang natin tong next. Pwede makakuha ng error message na katulad nito. Kapag ganyan, ulitin lang yung proseso, pwede mag-log out or mag-log in ulit. Ulitin lang natin, loans, salary loan. Click next. At i-review lang itong disclosure statement kung saan makikita dito kung magkano ba yung actual na makukuha mo. Halimbawa, 40,000 talaga yung niloloan mo, pero meron kasing service fee, meron ding advance interest, kaya ang makukuha mong amount ay hindi yung actual na niloloan mo. May bawas pa yan. At dito sa table sa bandang baba, ang pinaka-ikakaltas sa'yo o yung dapat ihulog mo kada buwan ay nasa amortization. Pinagsamang interest na yan kada buwan at bayad sa pinaka-inutang mo o yung principal. Sa case na to, 1,800 yung kailangan bayaran kada buwan, ang interest ay nasa 10.47%. By the way, i-check nyo kasi pwedeng magbago pa ito. Lalo, ibinalita na mismo ng gobyerno at maging ng ahensya ng SSS na from 10%, ibababa na sa 8% yung magiging interest para sa salary loan. Ganun din sa iba pang loan, katulad ng sa calamity loan, magiging 7% na lang siya. So kapag okay na, pwede nyo rin basahin yung mga next page. Ito yung diniscuss natin kanina, kung paano ka magiging eligible. Loanable amount din, kung magkano yung pwede mong ma-loan.
Meron din ditong kailan mag-i-start yung payment, maging yung mga interest at penalty kung sakaling hindi ito mababayaran sa due date. Kapag okay na, dito sa bandang baba, i-click lang itong next. Check muna natin pala to. Click natin yung next. Ito yung summary. May bawas na kaagad, kaya ito na lang yung makukuha nating pera. Check natin to. Click natin yung submit. At i-confirm natin to, i-click natin ulit yung okay. So, gaano ba katagal bago ito maproseso? Ang loan processing time ng SSS ay kadalasan tumatakbo ng 3 to 5 working days. Hindi kasama yung holiday, hindi kasama yung weekends dito. So, kapag nakapag-apply kayo, hintayin ng 3 araw hanggang 5 araw bago talaga ma-transfer yung pera sa account niyo. Sa experience ko, nung nag-loan naman ako dito, after 3 business days, na kuha ko na yung pera doon sa bank account ko mismo, na siyang naka-enroll dito sa SSS, so nag-apply ako ng loan. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung ako, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. And see you sa mga next videos. Bye-bye!